Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa tayo naroon at saan man sulok sa kabilang panig ng mundo tayo naroon. Ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mayor po na si Sebastian Baste Duterte ng Davao City. Ay hindi po siya nakapagpigil mga tambay dito po sa kanyang nakaraang interview mga tambay. Talagang binanatan niya po si General Torre. Hindi po siya nakapagpigil dahil po sa sa ginagawa rin po ng general sa Davao City, doon po sa pagtalaga ng mga kapulisan sa Davao City, at syempre po yung ginawa rin po sa tatay ng alkalde mga tambay kay dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na po nakapagpigil din ang mayor ng Davao na talagang batikusin at hamunin pa ang general mga tambay. Pakinggan po natin ang interview po kay Mayor Baste mga tambay at komentuhan po natin. Mayor, since we've mentioned already Davao City, the renewed mandate given to us by the Davaoenos Mayor. Before the last part of the broadcast, Mayor, we'd just like to discuss some of the key points you've mentioned during the inaugural speech, Mayor, na marami nga ang natuwa when you mentioned this. For one, Mayor, itong strong stand mo, as always, when it comes to criminality and peace and order. This has, the last 3 years there, we brought in 263 billion worth of investment. The tourism sector was very abundant also. Only because, kaya sinasabi natin, because of a peace and order situation in the city. But ito na Mayor, ang tanong ngayon, the next 3 years, Torre is the chief PNP now, then we have a new PRO director, and then may bago pa ang DCPO na hindi dumaan sa atin. So I think the warners are asking also, Mayor, what's the assurance on how are we going to sustain peace and order under these circumstances? Ewan ko, si Torre lang malasabi na may criminal response siya. So it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the PNP's job to secure the city. And di naman ako pinapilit ng city director. So I cannot give, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Because, first and foremost, I am the mayor, I'm a local here, I grew up here, I know this place. And I know the people here, and I know how they behave. Pero pag doon city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Okay? So, sinabi naman ni Torre na may 3 minute response. Sana, ma-feel ng mga Davaoenyo. But, tingin ko, gagawin yan harassment lang talaga. Bura Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap nga yung tatay ko eh. Okay, man. Now just do whatever you want. You have 2 years until finding candidacy sa 2027. So, saka may kaso pa na ngayon eh. Think about it. Gusto mo kasi nakakasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, hindi have the position eh, pero masuntukan tayo. Alam ko makaya kita. Ang ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan lang talaga ginagawa mo. May trimming response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na lang, yung 3-minute response mo, prove it to the Davaoenos. So sabihin, kayo PNP, o sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ano, ako ba ang polis o kayo? Sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia. Why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. Pag nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw?
interview mo, hindi ka na nga sumagot eh. Sarap talaga kumain. Totoo lang. May ano ka eh, kalbayo, bulisali ka, no? Oh, may ano ka na, may issue ka na doon eh. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Mayor Baste. Nagbuhos po siya ng sama ng loob dito po sa General. Una-una, siyempre po bilang anak at bilang alkalde rin ng Davao, at alam niya sitwasyon sa Davao dahil siya po ay doon lumaki at doon pinanganak. Ngayon, yung sinasabi po ng ating Mayor Baste, mga tambay, talagang hindi niya po makikita ng maganda na pag-uugali rin ang General. Una-una, pinakidnap na nga naman yung ama niya. Kinidnap na mismo, ayon sa Mayor Baste, yung tatay niya, ang dating Pangulong Duterte. Paano niya makikita ng magandang ugali yung isang kumidnap sa kanyang ama at pinatapon sa dahig at nagkaroon ng sabwatan? Hindi po ba? At yung sinasabi po ni Mayor Baste, bine-blame daw po, ang Davao City na hindi na raw po safe. Napakaganda po ng sagot ni Mayor Baste. Hindi niya po trabaho yon, yung safety ng isang lungsod. Trabaho po ng mga pulis yun. Siya lang po mag-uutos, mag-implement kung ano po ang gagawin. Di po ba? Ang gagawin po ng pulis, sila po ang taga-pamayapa, ang mga kapulisan. Trabaho po nila yung maging mapayapa ang isang lungsod o isang syudad. Hindi po ba? Kaya napakatalino po ng sagot ni Mayor Baste. Hindi mo pwedeng siraan ng isang mayor na ang trabaho niyo po ay taga-pamayapa. Kayo ang kumukontrol ng sitwasyon, lalo-lalo sa krimen. Di ba? At sa pulburon, at sa mga makakaliwa, at sa mga terorista. Mga pulis, men in uniform. Trabaho po ninyo yan. Hindi po trabaho ng mayor yan. Ngayon, kung sasabihin nyo na hindi na safe ang syudad o ang lungsod ng Davao City, nasa inyo po ang kasiraan nun, hindi sa mayor. Nasa inyong kapulisan dahil nagkukulang kayo sa trabaho nyo. At yung sinasabi ng mayor, talagang sasama rin ang loob niya dahil hindi naman siya pwedeng mamili ng gusto niyang itatalaga na pulis na manunungkulan doon sa kanyang syudad. Hindi siya pwedeng mamili dahil kontrolado raw ng isang general na si General Torre ang sitwasyon. Di po ba? At ang pulis ay hindi naman halos susunod sa kanya. Susunod doon sa kanyang general. Hindi po ba? Kaya nga hinahamon na nga lang, ano sabi ng Mayor Baste. Kung tutusin talagang kung mano-mano na lang ang labanan, kakayanin naman niya ang general kung mano-mano. Dahil nga masyado po nilang sinisingle out at pinupolitika po nila ang Davao City. Talaga pong sinisiraan yata umano talaga ang Davao City at pinababagsak po ang popularidad ng Davao City at ng pamilya Duterte. Kaya nga yung sinasabi ni Mayor Baste, wala kang binatbat. Kaya ka lang nalagay sa posisyon na yan dahil unang-una nagpakaaso umano siya. Di ba? Nagpakaaso. Naging sunod-sunuran po sa mga politiko, hindi sa mga Pilipino. Coward nga tawag coward, di ba? Ni Mayor Baste. Nakakalungkot lang po mga tambay na napakarami pa po nating mga men in uniform na napakatitino. Nadadamay lang po sa iilan-ilan na mga general dito po sa pinahayag po ng Mayor Baste. Nadadamay napakarami pa natin mga kapulisan na matitino. Merong paglilingkod sa bayan, may paninindigan. Pero pagka ganito mga general sa sinasabi ni Baste, na nasaksihan ng buong mundo, yung ginawa na isang general kung paano dukutin magmula sa airport, hindi na po pinalabas ng Villamor Air Base at tuluyan na pong dinala. Kaya nga kidnapping ang sinasabi ni Mayor Baste sa kanyang tatay, ni hindi mala nakakuha ng proseso ng batas ng Republika ng Pilipinas, isang dating Pangulo. Ganyan po katindi. Kaya ito pong si General Torre, magaling lang po siya ngayon dahil nasa kapangyarihan pa siya. Nasa kapangyarihan pa lang sila. Kaya ano sabi ni Mayor Baste?
may kaso ka na. Wala ka na ipagmamayabang pagdating ng panahon na wala na kayo sa kapangyarihan. Pati ang amo mo. Yung amo mo na nagpakaaso ka umano, pag nawala na kayo sa kapangyarihan, may kaso ka na. Isang damokal na kaso mo. Yan ang sinasabi ni Mayor Baste. Huwag kang magpakampante sa posisyon mo. Hindi po ba? Kaya dito po sa Mayor Baste, talagang lumalabas po ang kanyang tapang dahil po sa grabe pong pamumulitika sa kanyang pamilya, lalong-lalo na rin po sa kanilang syudad. Kung paano po ito pabagsakin at siraan para yung popularidad ng mga Duterte ay masira. Di po ba? Na masabi ng Davao City ay hindi na magandang lugar, hindi na safe. Di po ba? At sinasabi nga pumapasok na naman ang maraming pulburon, trabaho ng pulis, na yan ay protektahan, lalong-lalo sa masasamang gawain. Di po ba? Kaya napakatalino po ng sagot ng isang Mayor Baste. Sisiraan mo ko ng sisiraan. Samantalang kayo may trabaho niyan. Trabaho nyo yan. Mga kapulisan ang may trabaho niyan. Hindi ko trabaho yan. Iba ang mandato ko. Mandato ko, kung hindi nyo naman ako susundin, di po ba? Di kayo ang dapat sisihin. Gusto ko maging mapayapa ang Davao City at kailangan ko ng mga kapulisan na sumusunod sa aking mga panukala. Pero kung hindi naman susunod sa mayor ang pulis dahil ang susundin na nila ay ang kanilang general, sino po ang magiging kanino po ang impact ng problema? Kay mayor po ba? Di po ba sa mga kapulisan at sa general? Dahil yun ang trabaho nila. Protektahan ang mga Pilipino sa masamang gawain, sa masasamang tao? Hindi po ba? At sa masasamang bisyo? Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, panahon po ni General Torre, wala tayong magagawa. At mabilis lang naman po ang panahon. Ang panahon po ay lumilipas. Hindi po habang panahon si General Torre ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan at nasa rurok din po ng kanyang sinasandalan. Ang kanyang sinasandalan, mga kabayan, ay wala naman pong forever. Yung ginagawa po nila, nagtanim po sila ng hindi maganda sa ating bansa. Nagtanim po sila ng hindi maganda sa mga Pilipino dahil hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Ang tangat bobo lang po na napaniwala nila, una-una, yung mga nasa kumampi sa kanila. Di ba? Una-una, makakaliwang grupo yata. Umano. At syempre, yung mga politiko na sobrang ganid at greedy sa kapangyarihan. Hindi po ba? Mga korap. Mga oligarko umano. At syempre, yung pamahalaan natin nakaupo ngayon na ayaw na rin yatang umalis sa kapangyarihan. Hindi kaya umano, mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang matapang na pahayag ng mayor ng Davao na si Mayor Baste. Dito po sa general na wala pong kakwenta-kwenta sa kanya ang ganitong klase na general, mga kabayan. Nakakahiya, ano? Isang mayor, sabihin mo ang isang general, nalagay ka lang dyan sa posisyon na yan dahil nagpakaaso ka, umano? Nagpakaaso ka lang, kaya ka nabigyan ng ganyang promotion? Nakakahiya. Hindi po ba? Yan po, isang legacy na po yan. Legacy na po yan ng isang Torre, ng isang General Torre. Legacy niya po yan bilang isang men in uniform, bilang pulis. Kaya po mga kabayan, inuulit ko, hindi naman po lahat ng kapulisan ay katulad po ng sinasabi ni Mayor Baste na nagpakaaso. Marami pa rin po tayong mga kapulisan na matitino. Kaya lang po, nananahimik pa rin po sila hanggang ngayon. Pati po ang ating mga kasundaluhan ay nananahimik pa rin po sila, halos yata lahat. Wala pong nakikitang pangit sa ating bansa, lalong-lalo sa pagpapatakbo po ng binagoong ang Pilipinas. Ano po ang nangyari sa ating napakaraming kapulisan at napakaraming kasundaluhan? Ano na po nangyari sa inyo, mga sir? Kayo po ay lingkod bayan, taong bayan, taxpayer money ang nagpaaral sa inyo, nagpapasweldo sa inyo, taong bayan. Pero ano po nangyari? Mukhang ang pinoprotektahan po yata ninyo ay yung itong napakaraming issue ngayon sa bayan. Lalong-lalo na ang Commander-in-Chief. May issue pa ng pulburon. Pati ang kanyang First Lady, may issue pa rin ng pulburon. Nananatili po kayong tahimik.
Wala po kayong kibo. Wala po kayong imik. Kaya ang taong bayan nagtatanong, sino ba nagpapasweldo sa inyo? Sino ba nagpapalamon sa inyo? Sino ba nagbibigay ng mga retirement nyo pagka kayo'y nag-retired na? Ang mga politiko ba na pinaglilingkuran nyo? O ang taong bayan na nagtatanong sa inyo, kamusta na? Kamusta na? Wala ba kayong say man lang o masasabi sa nangyayari sa ating bansa? Sa nangyayari sa dating Pangulong Duterte, wala man lang kayong bibig? Nagtatanong lang po ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan. Nakakalungkot man po ang nangyari po sa ating bansa at nakakalungkot po ang ginawa po na isang general sa dating commander-in-chief niya na isang pangulo, isang napakagaling na abogado, prosecutor at napakagaling na lingkod bayan, pero meron lang pong isang general na nagpakaaso umano. Nagpakaaso dahil sa sinasabing ambisyon yata niya. Nagawa pong mag-traidor at maghudas sa ating bansa, sa ating judicial, at lalong-lalo po sa dating Pangulo na pinatapon po sa The Hague, sa Netherlands, na walang jurisdiction sa atin ng ICC. Nakakalungkot, mga kabayan. May panahon po yan. Panahon. Darating naman ang panahon, mga kabayan. Mababaliktad naman po ang sitwasyon. Dahil nga po, uulitin ko po, yung sinabi ni Mayor Baste, may mga kaso na po yan. May mga kaso na. Mababaliktad na ang sitwasyon yan pag po wala na sinasandalan yan at wala na sila sa poder. Hindi po ba, General? Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo sa walang sawa po inyong pagtangkilik sa inyong tambayang makabayan. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po mga kabayan. Mag-ingat po kayo mga subscribers po natin at sa mga taga-suporta po natin. Mabuhay po kayo. At muli po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong binabanggit at hinihiling po na magkaisa po tayo manalangin. Isama po natin sa ating mga dasal ang pag-iingat po sa ating bansa, siyempre po. At ganun din po sa mga Duterte, maingatan po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sa kanyang kalusugan, madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay sa mga dasal. Muli po, paalam po muna. Bye-bye. Sa ulitin po. Ingat po tayo.